Hi guys, Miguel shoutout sa ating lahat na andyan at mga ka-DDS ko at mga kabansa ko, kumusta? At isa pa rin sa mga puro BBM. Actually guys, naging puro BBM din ako, no? Pero yun na nga lang, ang nangyayari, nakikita ko ngayon na may something wrong talaga. Hindi lang ngayon, since nung last year. So nag-start ako na bumanat na nagsasalita na nung September. So hindi pa nun, hindi pa masyado, may kunti-kunti pa akong pag-aano sa kanya until na nung October talaga and November wala na talaga ako 2023. So 2022 last year, no, 2022 nag-start ako kasi nga nag-aral na ako nung time na yun na nagsasalita na ako about dyan, no, na may something wrong talaga na hindi siya ang gumaganap na pagiging presidente ng bansa natin kundi yung asawa niya. Guys, isipin na lang natin importante ang mga kabansa natin. Importante yung mga kabansa natin na nasa Pilipinas na anong magagawa nila kung if ever man may mangyayaring hindi maganda, no? Ngayon, lalong-lalo na ngayon na may banta sa giyera, no? Nang dahil sa China at yung sa Philippines. Ngayon guys, kahit pa naandyan yung mga Amerikano, akala nyo ba walang mawawala, walang mamamatay, walang masasalanta, walang magugutom, whatsoever, at walang dadanasin na kahirapan ng ating bansa kahit pa andyan yung mga Amerikano. Sana magising kayo dyan sa Pilipinas. Speak up guys, speak up. Yun lang talaga, magsalita na kayo. Kung gusto nyo na magbago ang pananaw ng ating Pangulo, sana magsalita na rin kayo. Pero kung hindi na talaga magbabago yan, naandun na sa punto na ilaban na natin kung ano yung nararapat. Ilaban na natin kung ano yung maganda para sa bansa natin. Yun yung pinaka-importante. Huwag tayong manahimik. Katulad ng Japan. Yung Japan nagsasalita about dyan. Ayaw talaga nila. Alam nyo naman yun. Yung Taiwan, di ba? Oh. Kasi nga ayaw nila ng gulo. Ayaw ng Japan ng gulo. So nagsasalita talaga sila. Kita nyo ng Hong Kong dati, ano nangyayari. Pero yun na nga lang, ang nangyayari, sinalo naman ng pandemic after nung rally ng Hong Kong. Ginagamit lang tayo, ang bansa natin ngayon, ginagamit ng Amerika. Hindi lang nila nararamdaman yan. No? Pag dumating sa punto na magigiyera, magkakaroon ng gulo, ano bang mangyayari sa bansa natin? Di ba? Naranasan na natin ang hirap ng pandemic. Hindi ko man naranasan ang giyera noong mga World War I, World War II, no? Or ano pa yung mga World War na yan. Hindi ko man naranasan, pero naranasan ko nung pandemic na para ring may giyera. Alam niyo yun? Sana intindihin natin mga kapwa natin Pilipino na hindi lahat, kung yung mga BBM vloggers na yan, na grabe gumawa ng kwento, grabe gumawa ng manipulation sa utak ng tao, no? Gumagawa ng fake news. Hindi po ako naniniwala na si Presidente Duterte ay gumagawa ng hindi maganda para sa bansa. Yung Pangulo niyong si BBM, si Marcos, yun ang hindi gumagawa ng matino sa bansa. Hindi ba kayo nakukonsensya, kayo mga BBM vloggers? Hindi ba kayo nakukonsensya, kayo mga pro-BBM? Kung ano man ang mangyayari sa bansa natin, bakit? Makakaiwas ba ang mga pamilya nyo? Makakalipad ba sa Mars o kung saang planeta? Hindi. Gusto nyo ba dadanasin na maraming mamamatay katulad ng Palestine? Gusto nyo bang makikita yung gutom at hirap na naranasan nila? Gusto nyo bang maranasan ng ating mga kabansa? Kaya ba nating bitbitin ang ating pamilya dito sa ibang bansa kung andito tayo sa ibang bansa? Hindi. Tandaan natin yan. Kung maghihirap ang mga kabansa natin, dahil dyan maghihirap din tayo na naandito sa ibang bansa. Hindi nyo ba nararamdaman yun? Hindi nyo ba kaya kayong mga vloggers, hindi nyo ba kayang sabihin yung mag-isip kayo na kayo na yung magsasalita? Kumukontra na kayo sa maling sitwasyon, sa maling finifeed sa inyo, kayong mga vloggers ni BBM. Alam nyo, naghihirap na nga ang bansa natin ang dahil sa ekonomiya eh.
'Di ba? Nakikita nyo naman kung gaano kahirap ngayon yung nararamdaman ng ating mga kapwa natin, Pilipino. Kahit kami na nandito sa ibang bansa, naghihirap din dahil nakikita namin yung kahirapan ng bansa natin, kahirapan ng ating mga pamilya. So, kailangan imbis na magkakaroon kami ng extra na makapag-save kami para sa sarili namin, hindi na. Dahil na imbis magkakaroon ng extra savings, ng extra money, na maisisave namin, maidadagdag na namin doon sa mga bilihin dahil hindi na katulad nung dati. Tumaas na nung tumaas ang mga bilihin. Naghihirap na. Dati nga, kaya kong bumili 2 gasol. Ngayon, halos hindi na ako makabili ng gas. Hindi na ako makabili ng gasol. Magkahoy na lang. Maraming kahoy. Kasi nga, kung ibibili ko pa ng gasol, ibibili ko na lang ng bigas. Kung saan yung may murahan dun, maghahabol para makabili ng murang bigas. Pero kayo mga vloggers ni BBM, hindi nyo nararanasan yan, hindi nyo nararamdaman yan dahil kayo yung mga bayad. At kayo ding mga pro-BBM, hindi nyo ba naiintindihan ang ipinaglalaban ng mga kapwa nating Pilipino na ayaw sa mga patakaran at palakad ni BBM? Aanhin nyo naman yung mga ayuda na one time lang yun ibibigay. Hindi yun araw-araw, hindi yun daily, hindi yun sustainable kung tutuusin. Masusustain lang yun sa mga taong nasalanta ng bagyo, nasalanta ng gera, nasalanta ng lindol, nasalanta ng baha, o nasalanta ng landslide. Yun, nasusustain yung tinatawag nilang ayuda o akap o whatsoever nandyan, AX. Pero sa pang-araw-araw na pangangailangan ng ating bansa for how many billion? Billion ang tao dyan. Do you think ba guys, masusustain yan ng gobyerno natin, yung ibibigay yung akap? Hindi. Kailangan natin magtrabaho, kailangan natin mag-focus kung ano man kailangan natin na pangkabuhayan sa Philippines. Kailangan nakafocus kayo sa ating mga agriculture, sa agricultural, para doon, hindi na maghihirap at hindi na tayo mahihirapan. Dahil doon tayo kumikita. Ang bansa natin kumikita sa agricultural. Tayo din ng mga consumer, makakabili na rin tayo ng murang bigas dahil mura na lang ang palay. Ang problema, sa ating presidente, walang ginawa kundi lango. Umiikot sa buong bansa, yun lang ang ginagawa niya. Nag-i-invest, katulad kay Tabaco before, katulad kay Ramos before. Walang ginawa kundi nag-invest para sa Expo. Ano bang nangyayari? Meron? Wala. Ganun yun. Kung may investments, may progreso, kaso lang walang progreso sa bansa natin. Hindi na nga tayo productive. Nang dahil na wala na ngang investors. 'Di ba? Sa tingin niyo ba? Sa tingin niyo ba, meron pang magandang patutunguhan ang bansa natin sa loob ng natitirang taon para sa kay Marcos? Wala. Matatapos to, yung kanyang termino sa bansa natin, ang bansa rin natin ay naghihikaos, gumagapang. Durog na durog si inang bayan. Naghihikaos. Kasi walang pakialam yung ating presidente . Dagdag pa itong mga pro-BBM na wala rin ginawa kundi mag-fake news, mag-manipulate, manira ng tao, sisirain yung tao na maganda naman sana yung intention. 'Di ba? Guys, mag-isip-isip kayo. Kung ayaw nyong tumulong para gawing tama ang bansa natin, mag-pray na lang kayo. Hindi yung mas lalo nyo pang sisirain yung bansa natin. Mas gugustuhin nyo pa na magkakaroon ng giyera, magkakaroon ng gulo, at walang investors na papasok. Ganon. Think of it. Gamitin natin yung critical thinking natin. Mindset, guys. Hindi porket bayaran kayo. Okay?